Sa sobrang dami nga naming pera nung araw na 'to at hindi na talaga alam ni daddy kung saan niya itatago, sabi nga niya alis na nga lang daw kami para mabawasan yung pera namin. Kaya naman tara't samahan niyo nga kami maglaro ng yaman-yamanan ngayong araw. Sa sobrang excited ko nga na alis kami ngayong araw mga mamis, ito't hindi na nga ako naligo kasi hindi rin naman din talaga ako sanay naliligo. Naghilamos nga lang ako, tapos naglagay na ako ng cream sa mukha, tapos daan lang natin sa lipstick. Pagkatapos ng mga mamis, ito na yon, ganito na ako kaganda agad, hindi eme lang. Tapos ayun, nagbihis lang ako mga mamis, simplihan lang natin ang bihis natin para hindi masyadong halata na, uy, mapera pala siya, ganon. At kahit very simple nga ang atake natin ngayong araw mga mamis, hindi ko pwedeng kalimutan ang mga pag-gold ko, yung hikaw ko, pati na rin yung kwintas ko, na pareha silang malapit ng magkulay silver kasi nga unti-unti nang nagpi-fade. Habang nag-aasikaso nga ako dito mga mami, si Atina at si Daddy nagkanya-kanyang kilos na rin. Si Daddy nasa CR na noong mga oras na yan, si Atina naman nasa kwarto niya na at nagbibihis na nga din. So finally nga mga mamis, makakalabas o makakaalis na naman kami ng araw na to at magagamit ko na naman tong bag ko na madalang kong magamit itong at inaalikabok na dito sa lagayan. Alam niyo ba mga mami, simula talaga nag-asawa at nagkaanak ako, hindi na talaga ako mahilig magbag. Gusto ko talaga yung mga tote bag na nga lang. And alam ko naman, nasabi ko naman sa inyo yun sa kwento ko pag tuwing sa mga vlog ko. Kasi nga mas gusto ko yung isahang bitbit na lang. Kaya hindi rin talaga ako mahilig bumili ng bag. Itong bag na to, alam ko matagal nyo na to nakita sa akin. Hindi to mapapalitan hanggat hindi to nasisira. Totoo nga lang mga mamis, yung bag na yan, napilitan na lang din talaga akong bilhin yan para lang may masabi na may ginagamit akong bag sa tuwing aalis kami. Lalo na kapag gantong mga alisan talaga na family bonding. Kasi madalas naman din kasi talaga mga mamis, kapag umaalis kami, yung cellphone namin ni Atina, pinapadala na lang namin sa bag ni Daddy. Kaya ayoko din talaga na may bag-bag. Pero para lang masabi na may bag ako, maayos mo akong babae, napabili na rin ako ng ganyang bag. So anyway mga mami, sa tapos na ako mag-asikaso ng sarili ko, and si Atina nakapag-asikaso naman, and i-bag-reveal natin siya. Cellphone niya, lagay ng eyeglasses niya, at saka yung wallet niya. Yung wallet niya ngayon na lang siya nagkawalit ng ganyan kasi nga kakabili ko lang niya sa online. At syempre hindi pwedeng makalimutan yung Beyblade niya. Sabay nga na natapos mag-asikaso si Atina at si Daddy mga mamis. At pagkatapos nag-book na nga kami ng Grab. Sa SM Fairview lang naman kami ulit pupunta mga mamis dahil bukod sa Kai Mall, ayun lang din naman yung isang malapit sa amin na mall dito. At sa tuwing nakagrab talaga kami mga mamis, laging nahihilo yan si Atina. Hindi niya talaga gusto ang sasakyan. Gusto talaga niya ay jeep. Pero dahil kasama namin si Daddy, kailangan talaga nakagrab kami. Kasi nga nakakapagod nga din maglakad nga naman papunta sa may sakayan ng jeep. Tapos yung jeep mag-aantay pa yun ng mapuno bago kami makaalis. Pare-parehas pa naman na kaming gutom ng mga oras na to dahil nga alas 12 ng tanghali to. Tapos kailangan din namin makauwi bago mag-alas 5 dahil si Daddy may trabaho pa. At nandito na nga kami sa SM Fairview at pagpasok nga namin dito sa loob mga mamis, nag-request si Atina kung pwede daw ba na dumaan muna kami doon sa Toy Kingdom para nga makita daw niya yung mga Beyblades doon. Alam niyo mga mamis, every time na nagmo-mall kami or nagpupunta kami dito sa SM Fairview, pinupuntahan talaga ni Atina yung lahat ng mga store dito kung saan merong tindang Beyblades. Pero bago nga yun mga mamis, habang naglalakad kami, nakita niya dito yung mascot ng unicorn. Nagpa-picture nga muna siya. Alam niyo mga mamis, marami naman kami nakikita mga mascot tuwing nasa Kai Mall kami o di naman kaya pag napupunta kami dito sa SM Fairview. Pero hindi siya nagpapa-picture. Pero ngayon nagpa-picture siya kasi nga paborito niya yung character, si Unicorn. After nga niya magpa-picture mga mami, sa tungat nandito na kami sa may Toy Kingdom. Dinala niya kami dito kung saan nakalagay yung mga Beyblades. Lagi niya pinapakita sa amin to mga mamis, pero hindi niya masabi sa amin na gusto niyang bilhin or gusto niya ipabili sa amin to kasi bawal nga. Sabi kasi namin sa kanya kung meron siyang gustong bilhin, pag-ipunan niya. Pero ngayon mga mamis, naawa na sa kanya si Daddy kasi nga may isang taon na rin talaga niyang binabalik-balikan itong mga Beyblades dito. Sobrang saya ni Atina nung araw na to mga mamis kasi finally nga nabili niya na yung matagal niya nang binabalik-balikan na Beyblades dito sa SM. Tinanggal ko nga lang yung original sounds netong mga mamis, pero sige ang thank you ni Atina kay Daddy at tuwang-tuwa siya na nabili niya nga yung Beyblade na binabalik-balikan niya dito. Paglabas nga namin ng Toy Kingdom mga mamis, ito habang naglalakad-lakad nga kami, nakita naman si Atina dito ng maraming aso. Alam niyo ba mga mamis, isa para sa mga gusto pa ni Atina ay mag-alaga ng aso or di naman kaya pusa, pero hindi kasi namin siya pinapayagan kasi nga bukod sa hindi pa niya kayang responsibility, nakakatakot na baka makakagat, makakalmot, sagutin pa namin yung pang-injection. Kaya naman hanggang high na lang talaga si Atina mga mami sa mga nakikita niyang aso at pusa. So nanood nga lang kami saglit doon mga mamis, tapos nagpunta na nga ako dito sa bench para nga bilan na si Atina ng pabango. Isang buwan na simula nung pasokan ni Atina mga mamis at ngayon ko pa nga lang siya mabibilhan ng pabango na to. Buti na lang talaga nagkasya pa yung pabango na naganto na natira sa bahay, nagamit niya pa nung pasokan nila. Tapos noon mga mamis, dumiretso ako dito
dito sa Watson, bumili ako ng lip balm niya kasi nga isang buwan na rin siyang hindi nakapag-lip balm simula nung pasukan. Itong pabango tsaka yung lip balm talaga, yung isa sa dahilan kung bakit nagpunta din kami dito sa SM mga mamis kasi nga kailangan niya to sa araw-araw kapag papasok siya sa school. At nung nabili ko na nga yung mga yon mga mamis, bumalik nga ako dito sa labas para balikan si Athena at si Daddy. Bago ako pumasok ng bench mga mamis, kung napansin nyo, kanina pang nag-ikot-ikot si Athena dito sa bilihan ng mga candy at gummy worms. Gusto niyang bumili mga mamis kasi meron naman siyang dalang pera kahit papano, may 200 pa siya sa wallet niya. Pero hindi siya makabili kasi nga walang go signal namin ni Daddy. Pero pinayagan na nga namin siya mga mamis, kaya ayan, sobrang happy niya kasi bukod sa nakabili siya ng gusto niyang Beyblade, nakabili rin siya ng candy at saka ng gummy worms. At syempre, meron pang bonus mga mamis kasi pinayagan din namin siyang mag soft drinks. Pwede naman talaga si Athena mag-candy or mag-gummy worms mga mamis, basta kasama niya kami ni Daddy. Hindi namin siya pinapayagan bumili sa labas or kumain ng candy sa labas kapag hindi kami kasama kasi nga natatakot kami na baka ma-choke si Athena mga mamis kasi may history kasi si Athena na choke siya sa isang candy na maliit lang. So natatakot na kami mga mamis, iba na kasi yung trauma sa amin pag ganon. And yung time na na-choke si Athena mga mamis sa candy na yun, may sakit na ako nun pero hindi pa ako naoperahan. Kaya iba talaga yung takot namin. Kaya sabi namin hindi na talaga pwedeng kumain si Athena ng mga candy, ng mga gummy worms kapag wala talaga kami sa tabi niya. Sa soft drinks naman mga mamis, ayan, nakainom lang siya kapag aalis kami. Pero kapag sa bahay tsaka sa school ay hindi pwede. Talagang tubig lang siya o di naman kaya minsan juice pero madalang din talaga. Kaya naman iba talaga ang saya ng mga mata ni Athena mga mamis kapag nakakabili siya ng gummy worms, candy o di naman kaya nakainom siya ng soft drinks kapag kasama niya kami ni Daddy. So, bali inubos lang ni Athena mga mamis yung soft drinks na binili niya doon sa food court, tapos tumingin lang din siya doon sa mga store ng mga merch na may tindang Beyblades. Tapos umuwi na rin kami agad mga mamis. Kumain pala kami mga mamis ha, hindi ko na lang na videohan kasi nga gutom na talaga ako. Alam nyo nung mga oras na dyan kami sa SM, nahihilo na ako sa gutom noon. Kaya hindi na rin talaga ako nakapag-video nung kumakain kami kasi nga gutom na ako. Talagang nilantakan ko na agad yung pagkain. Pagkatapos nga mga mamis, fast forward na tayo. Kinabukasan na nga Monday na to kasi umalis kami Sunday. At dahil nga may pasok si Athena, maaga nga ulit ako nagising para maghanda ng almusal at ng babaunin niya sa school. At dahil meron pa naman kami natitirang konting kaldereta, ininit ko na nga mga mamis para ngayon na yung maulam ni Athena sa almusal niyang kanin. At habang nagluluto nga ako, nag-aalmusal na rin ako kasi nga pagka-uwi namin galing SM, hindi na ako nakain ng gabi dahil nga inantok na din ako. At ito nga't nakaramdam na ako ng gutom kaya habang nagluluto ako, kumakain na rin ako ng pansit. Bumili lang kami ni Daddy sa labas. Si Athena naman mga mamis, binibilan ko din siya ng almusal sa labas lalo na nga kapag wala akong maisip na ipaalmusal sa kanya. Pero hindi niya nauubos kasi nga parang mas gusto niya talaga yung mga lutong bahay. Ayan yung isa sa mga napansin ko pagdating sa mga pagkain kay Athena. Parang kinakain naman niya kapag binili lang sa labas. Yun nga lang, hindi talaga niya mauubos kahit konti lang yon. Hindi kagaya mga mamis kapag lutong bahay, lalong-lalo na nga kapag luto ko, talagang nauubos niya mga mamis. Bali, ang niluto ko nga mga mamis para sa ulam ni Athena na baon niyang kanin, embutido, ta syempre hindi pwedeng mawala yung mixed vegetable. So, dapat may itlog pa yun na perito mga mamis, kaya lang nakalimutan ko na magprito ng itlog. Buti na lang talaga may mixed vegetable. Tapos, naglagay na lang din ako ng jufra na sausawan niya nga para sa embutido. Pagkatapos ko naman mag-asikaso sa kusina ng baon ni Athena mga mamis, si Athena ay nakapagbihis na nga. Ito, tutulungan ko na siya na mag-asikaso ng sarili niya. Nga pala mga mamis, feeling ko may mga bagong nakapanood nitong vlog ko kasi may mga nakikita akong comment na hindi daw naliligo si Athena. Bakit? Bakit maliligo? Hindi, charot lang. Unang-una mga mamis, para sa mga bago makapanood nitong vlog ko, masyadong aksaya sa tubig kung papaliguin ko si Athena. Hindi, charot lang. Hindi mga mamis, joke lang yun na. Sa totoo lang mga mamis, gabi pa lang po kasi talaga naliligo na si Athena. Para pag umaga, hindi na siya masyadong nagmamadali, maghahapbat na lang siya o di naman kaya maghihilamos na lang siya. Ayaw kasi ni Athena mga mamis na umaalis siya, nabasa yung buhok niya. Ayoko din naman na araw-araw siyang i-blower kasi nga hindi rin talaga maganda sa buhok, nakakadry yun. Tsaka itong si Athena po kasi mga mamis, matagal po kasi maligo to. Kaya okay lang din po talaga na gabi pa lang naliligo na siya. Tsaka kung sakali man na mga amoy si Athena sa school man nila mga mamis dahil sa hindi niya pagligo, hindi ko na problema yun. Hindi naman ako yung nangamoy, siya naman. Hindi, charot lang. Eto, natapos na nga kami mag-asikaso ni Athena at ako nga lang mag-isa ngayon ang tatanaw sa terrace dahil ng mga oras na yan si Daddy nakatulog na sa sobrang pagod nga niya sa trabaho.